Okay, first game for the top cut of May 29 VGC 2016 tournament. Kapag top cut na tayo, top 8. Ang first matchup ngayon is John Renal Payumo, 8th seed, and up against first seed Eric Gutierrez. Hindi natin nakita gaano yung team preview kasi napakabilis nilang pumili. Ay, makikita po natin ang team nila. Ay, ito isa pa yan. Tingnan nyo na lang mga parigoy. Oh, parasik. Makikita nyo may parasik dun sa kanan. Oy, wag yung silipin yung screen ha. IPS ba yan? Ito na to, first turn na, Kang Smergel, Classic, VGC 14. Ito Smergel and Cernias din naman, Classic, VGC 16. Most likely, magti-trade sila ng fake out. As far as I know, pareho may fake out yung Smergel. Sino ang magti-fake out? Magpapa-geoman. Oy! Bawal tumingin! Oh, fake out. Smergel, fake out. Oh, Dark Void, boom! Ouch, sube! Dark Void, oh! Tulog ka muna, sir! Oh, mini scarf na po siya. Scarf. Scarf po ang kanyang Smergel. Tulog po parehas. Ban Dark Void. Shout out sa Pokemon. So, lamang na po si Renny dito. Renel. Gagawin na lang niya, i-double edge yung Cernias. Or if KO na lang yung Smergel kagad. Ewan ko, sana may transform kaya to. Hindi, Dark Void lang gagawin niya at naka-scarf siya. Unless mag-switch out sa Groudon niya o sa sarili niya Cernias para ma-take advantage siya yung switch turn. Si Eric naman, dehadong dehado. I would not switch out, mag-sacrifice na lang ako. Oh. Power up punch sa Smergel. +1. Pag hindi nagising dito si Cernias, very likely na Eric will lose the game. Ako nga pala yung commentator, Erickson Marquez. Ito, lalabas na po ang fake Among Us, si Parasect. Malupit po ang kanyang ability, FX4, 33% chance to give poison, paralyze, and sleep when physical contact attack, you know. Rage Powder. Oh, Dark Void, tulog ka rin, sir. Wala ka nang gagawin, men. Wala na atang kalat. Salamat. Oh, durog ka rin, men. Oh, tulog ka mo. Ayan, alam niyo po ba yung 100% FX4? Nakalaban ko po sa inyo. Kwento ko po sa inyo na 7 times hit ko po ang FX, ang Parasect ni Eric, at lahat po na FX4 po ako. Ayun na po. Absorbing power. Paralyze 5 po. Dalawang. Ito po, comeback Israel. 1 KO po ito pareho sa Dazzling Gleam. Kung di nyo po alam. Check nyo po yung volume nila mabuti. Baka dinutuga tayo. Attack Rochelle, i-attack. Dazzling Gleam, 1 KO po. Rayquaza in. Di na yun makakagalaw. Kasi wala na siyang kailangan gawin. Kung ako sa'yo, hindi muna ako magme-mega. At hihintayin ko pumasok yung Groudon. Hintayin ko muna po. Hindi muna ako mag-mega at banded. Smergel, scarf po yung Smergel, tapos banded po yung Rayquaza. Switch out. Madame Bertud. Switch Clefairy. Oh, naku po, ba't ka po nag-mega? Sayang. Ano? Pag pumasok po yung Groudon, hindi niya po matatanggal yung
yung ano, yung drop. Wala naman berry sa pag-berry. Moonblast po siya, ibig sabihin wala po siyang dazzling beam. Siguro grass knot to, i-give power. Dragon Ascent. Bandit po yan, makikita nyo, Cats mati. Boom. Kabak Israel. Akala ko po talo na po siya. Ako yung nagkamali. Mainom nga ako niyan. Smergel in again. You know what he's gonna do? Press Dark Void to win. Desolate Land. Makikita niyo yung Grudo niya, 207 HP. Ibig sabihin, malaki ang HP investment niya. Hindi siya speedy. Option na lang niya dito, press Dark Void. And Fire Punch siguro yung Xerneas muna. Or Rock Slide pala, kasi mas threat yung Rayquaza. What? 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 Ano po yung wildcard niya? I don't understand. Hindi niya pa nare-realize na bandit po yung Rayquaza. Kaya akala niya yung extreme speed daw yung Smergel. So he just opted for the wild card. Wala magpakailan yung white card sa akin. Hindi, yung Dazzling Gleam po sana, kanya iba-block. Hindi niya rin alam na walang Dazzling Gleam yung Xerneas. At ang kati naman nun. Siguro, pero 1-on-1 to, masakit, matatalo po si Rene dito. Game goes to Eric Gutierrez, 1-0. Hindi ko po malalagay yung score kasi ongoing po yung game. Tandaan nyo lang po, 1 is in favor of Eric Gutierrez. That FX for though, MVP. Ito, look at the smile on his face. Tingnan mo, makikita nyo sa kaliwa po ang mukha na po ng FX4. The highs FX4. Huwag mo na po ilagay yung score at kailangan pa natin i-stop. Parang may score na ako, 1-1. Hindi po yan 1-1. 1-0 po in favor of Eric Gutierrez. Ito po team preview again. Tagalin mo po yung ano po ginagawa nyo? May nangingilam pong dito sa aking layout. Hoy, tama na yan. Hoy, may nag-interrupted daw. May nag-rage quit po dun sa likod ko. Sino po nag-rage quit dyan? Ala ka po. Rage quitter si Rizzo. I-report ko po to sa Philippine Pokemon Association. Rage quitter. Ito na po, makikita po natin ang lead nila. Talon Type Scizor, nagbago po. Para tong VGC 14 o 15 ah. Bakit wala? Ano to? Oy, ba't may Dream Ball yun? May joke lang, pwede yun. Ano ba yan? Hindi nagsasawa si Renel sa kanyang classic lead. Pero wala na to, quick guard na to eh. Brave Bird yan, Ben. Anong gagawin mo? Swords Dance. You know, may Swords Dance po si Swords Dance po si Scizor. Scizor, my friend. At mag-Brave Bird niya yung may Brave Bird niya yung Talonflame. Ay, Talonflame. Yung Smergel po. Ayun lang po, ang pinakakaway ng Scizor, Groudon. Damn. Very tough position for Eric Gutierrez. Nice lead for Renel.
Dapat nag-stick na lang si Eric sa kanyang dating team. Ay! Ay! Swords dance! Nice! Pero wala po rin gagawin yan kasi... Ay, alam... Ay, naku po. Kahit po naka-swords dance ang Caesar, wala po rin siyang gagawin. Unless... Hindi, bubulit pa siya lang po yung kakaskan at isa-sacrifice yung Caesar. Mag-a-rock slide. Ay, hindi siguro. Ang tagal po pumili ng kanila. Oy! 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 Ano yun? Alo? Ba't ka nag-faint? Eh, bullet punch siya tinatawag, min. Ba't siya mag-protect po ba yung kakaskan? Question mark. Alo! 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 Oh my god! Kung bullet punch po yun, patay na po yun. Very wrong move from Eric Gutierrez. Eh, double dead po ito. Tatanong po natin mamaya after the game. Ewan ko lang po kung may history sila at nalaman, oh, patay ka sir! Bam! Focus rush daw po, sabi sa akin sa aking source na si Alvin Rambano, sabi ko sa kanya, ulul. Forgive me daw for I have used Mergel. This is very much in the lead of Renel. Wala ka na ibang gagawin dito kundi fire punch yung Parasect at i-dart board yung Rayquaza. Unless hindi fake out pala yung Rayquaza. Extreme speed po yung gagawin niya. Tingnan natin kung malalaman ni Renel dito na bandage siya kung sobrang sakit po nung extreme speed. Kung more than 50% po extreme speed, alam nyo na po binded yan. What? Oo, may alam na kayo, di ba? May wildcard po si Parasect, alam nyo yan. Di ba? Ayan alam nyo pong, ay, great. Ba't ganun? Sobrang tigas po naman po ng Clefairy. Tulong. Putang ina! Sorry po. PG-18. Napabura po ako dun sa FX4 at nagkaka-flashback po ako. Buti na lang daw po poison at hindi sleep. Alam ko po may icy wind po yung yung Clefairy. As far as I know. Bang! Alam niyo pong banded yan. Crit po yung unang extreme speed. Makati pa rin. I think this goes to Renel. Unless na win condition is mag-miss yung rock slide ng 3 beses. Dalawang miss ng rock slide at mananalo po siya. Bante. Ako nag-fire pa. Hello. GG po, 1-1. 1-1, tama na yan siya. 1-1 po makikita dyan po. Kahit hindi po yun mukhang 1. O mukhang nga siyang 1.
Oh, game 3 coming. Team preview, alam ko, same lead pa rin dito si Renel for sure. At ano pa bang choice niya? Ang objective dito ni Eric is ma-set up yung kanyang Xerneas na hindi tawag doon, hindi papatulog ni Smergel. So I think kailangan dyan si Talonflame with him. Kailangan niya ng ways to deal with the Gurudon Kang. Ito seryoso na po, nakayoko na po. Ako po. Ito po, Caesar Xerneas. And Kang Smergel again. So, makikita mo scarf to si Smergel. Dehado dito si Eric again. At wala siyang way para ma-stop yung Dark Void ng Smergel. Kasi kahit i-bullet pa siya yan, mag-survive siya at ma-release yung Dark Void. And saka mag-fake out muna yung Kangaskhan out of the Xerneas. Unless mag-double protect muna siya. Double protect. Double protect. Yes, double protect indeed. Hindi pala. May Lamberry ata tong Caesar at kanyang Lul. Hindi ka magse-set up ng Swords Dance, man. Pinaplano ni Eric yun na ipapasalo yung Caesar. Ayun lang, hindi po nagamit yung Lamberry niya. So, he has another chance to set up Swords Dance. Pero mapapatulog ang kanyang Xerneas in the process. Nandito pa, +2 evasion daw po sa Smergel. Very hard to hit. But Dark Void. Chance dito is mag-miss yung Xerneas. Sa Xerneas. Nag-hit. Ito, nag-hit ba to? Yes, indeed. Lamberry coming out. And a Swords Dance going through. So, double edge onto the Xerneas. 30% to. 30%. Kailangan dito ni Eric is second turn wake up. Ay bullet punch siya yung yung Smergel the next turn. Pero ang gagawin ni Renel dito in response is to switch out to Groudon again. Rendering the bullet punch useless. I would bullet punch Takanga instead. Ayan po ang aking predicted play. Let's hope na tama ang ginawa ni Eric. Mamamatay po si Kangaskhan sa +2 bullet punch. As far as I know, unless na super defensive ng Caesar niya. Kasi may plan. Kailangan ng Geomancy wake up dito. Bullet punch. Okay, double switch. Hindi ko ina-expect yun. Bullet punch siya po yung pag binulit punch siya yung Clefairy. Shit. Hindi, okay lang po. Kasi pag kineo niya yung Clefairy, magkaka-free switch na siya sa Kangaskhan or sa Smergel at umuli niya yung Dark Void yung shenanigans niya. Switch out mo yung ewan ko lang. Just kill the Clefairy, bro. Pero mapapatay dito ang Xerneas pag hindi siya nag-switch. Protect, please, protect. Precipice Blades incoming. Helping Hand will KO both. Bullet punch out of Clefairy. Gets a knockout. Precipice Blades. Tatama ba to, men? Geomancy. Ito. Let's go.
full power. Physical po ata ang ano, ang kanyang Groudon. Rock Slide, Precipice, Fire Punch ang kanyang moveset. Dahil nasilip ko kanina. Precipice Blades hits both, KOs both. Double KO for Ranel. Rayquaza and Parasect most likely for Eric remaining. Medyo delikado na po ang ating top seekers. Talonflame instead. Good chance. Good chance. We need a double protect here. If may protect si Talonflame. Pag walang protect dito si Talonflame, medyo mahirap kasi huhulaan natin kung sino yung ano yung maigigi. Rock Slide would kill both. I would kill Talonflame. Dapat ni-fake, dapat ni-protect yung Talonflame at i-double target niya si Groudon next turn. Yun lang, fake out onto Rayquaza. Oh shit. Ito, dehado dito si Eric. Swords Dance, oh my god. He needs a Rock Slide miss. Rock Slide miss. Rock Slide miss. Rock Slide miss. Oh, it's both. Chaos both. Let's see. Talonflame survives. Will die to Recoil Raider. Citrus Berry. What the hell? Ito na po ang ang smirk ni Eric. Mukhang may pag-asa po siya. Brave Bird would one hit KO Kangaskhan. Switch out. Dapat hindi niya tinarget yung Smirgle. Need niya i-double target si Groudon. Kasi kailangan bawal mag-free switch si Smirgle. Ayun lang. May free switch si Smirgle. Ay, si Kangaskhan after Smirgle dies. Kasi take out niya ulit yung Talonflame o Rayquaza. At hindi niya pwedeng ma-double target yung Groudon. Resulting in a loss with Rock Slide. Nakita niyo po yun? Nakita nyo po yun? Mga friends, nakita nyo po yun? Tingnan natin kung sino ang fake out niya. Dito nag-decide ang game kung sino yung fake out niya. Kasi pag pinake out niya po yung Talonflame, mawa-waterfall niya ni Rayquaza si Groudon. Buhay po si Rayquaza. Dapat po nag-protect siya. Oh shit! Oh my god! Okay. Kailangan po mag-miss din ng Rock Slide kay Rayquaza. Hindi po nag-miss. Talo po dito si Eric Gutierrez at he has no way of hitting both of them. GG. 2-1-2 in favor of Renny. Dapat talaga pinrotect niya si Rayquaza. Kasi wala siyang protect. Banded po siya. Alam niyo po ba yun? Oh, alam niyo po yan. Boom. Hindi po kinaya ng powers niya. Good game. Good game. Okay. We'll stop the recording here and move on to the next game.